Okay, magandang araw sa ating mga minamahal na mga kapatid at ang ating mga kaibigan na narito at sa ating mga nanonood sa video na ito ay purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Pag-uusapan natin, God is talking to us so that we will not fall into unforgiven sin. So, ang Diyos ay kinakausap tayo. Kinukulit tayo, no? Araw-araw, oras-oras yan. Upang sa ganon ay hindi tayo mahulog sa kasalanang hindi na walang kapatawaran. Yan ang pag-uusapan natin. Sa Isaiah chapter 22 verse 12. Ito ay sinulat ni Propeta Isaiah na galing sa Diyos yung kanyang mga sinusulat. Nanawagan sa inyo si Yahweh. So ang Diyos ay kinakausap tayo, ang makapangyarihan Panginoon, upang kayo'y manangis at managhoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit pangluksa. Ibig sabihin dito, ito ay mga talinghagang salita ng Diyos na pinapaalahanan tayo sa bawat galaw natin, no? Na kasi sa panahon ng mga Israelita, ito ay pinapatungkol sa mga Israelita na wala na, no, malayo na sila sa Diyos. Kaya ganun din sa atin, no, ito ay kinakausap din tayo. Kung minsan napapalayo tayo sa Diyos. So kailangan dito sa naisulat na ito ay kinakausap tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya, manumbalik sa Kanya. O tayo ay magiging loyal sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos dito. Okay? Nung kinakausap niya yung mga Israelita, ito nga yung sinagot nila. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin. At nagiinuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Yan. So ang paniwala ng mga Israelita noon at sa ngayon, ang paniwala, karamihan ng paniwala ngayon na total mamamatay din naman tayo. Sabi nila, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. So, ganyan ang nakikita natin sa karamihan na sila'y tinatawag ng Diyos, kinakausap ng Diyos, ngunit hindi nila pinapansin ang kanyang pakiusap. No? Bagkus sila ay nagsasaya, no? Sapagkat yung paniniwala nila, yung nasa isip nila ay total din, mamamatay tayo. Yun ang iniisip nila, no? So, sabi nila, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay, no? Sana hindi tayo ganun, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 22 verse 14, nung sinabi nilang ganon, nakita ng Diyos na kahit ang Diyos ay kinukumbinsi sila na manumbalik sa Kanya, ngunit ang kanilang ganti ay instead na manumbalik, magsisi sa kanilang kasalanan at bumalik sa Diyos, hindi, kundi sila ay nagpakasaya, naginuman, kumain, sapagkat yung iniisip nila ay sila'y mamamatay din. Huwag nating gawin yun sa ating buhay. So sa Isaiah chapter 22 verse 14, nung nakita ng Diyos na matigas pa rin
ang puso at isipan at damdamin ng mga tao sa panahon na yon. Nasa kaisipan nila at sa kanilang paniniwala na ang tao ay mamamatay din. Ito, ang sabi ng Diyos, ganito ang ipinahayag sa akin ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanan ito'y hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamamatay. So yung sinasabi nila na mamamatay din tayo, kaya mag-inuman na lang tayo, magpakasaya na lang tayo, bukas mamamatay tayo. Yun ay malaking kasalanan yun. At walang kapatawaran. Okay? Ngunit nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo, ang itinuro niya sa Mateo chapter 12 verse 32, sabi niya, kung kayo'y magsalita laban sa Kristo o sa anak ng tao, kayo'y mapapatawad. So halimbawa, tayo magsalita laban kay Kristo Jesus, tayo'y mapapatawad pa rin. Mapapatawad tayo doon sa pagkakasalan na yun. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, magpasawalang hanggan. So yun yung mga kasalanan na walang kapatawaran. So yung ginawa nila na yung kinakausap sila ng Diyos na manumbalik sa Kanya, ngunit ang mga tao instead na lumapit sa Diyos, manumbalik sa Diyos, hindi. Total, mamamatay din naman tayo. Bukas, edi mag-inuman na lang tayo. No, magpakasaya. Magtrabaho na lang tayo. Tapos magpakasaya at mag-inuman. Yun ay malaking kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Okay? So dalawa yung uri ng kasalanan na hindi mapapatawad. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, kaharap niya yung mga Corinthians. Kung ang pakikipaglaban ko sa mamabagis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Itong ginagawa ko. Meron tayo rito. Ako yung inutusan ng ating Panginoong Jesucristo na itatag itong grupo na ito. Ano ang mapapala ko? No? Anong mapapala ni Brother Rolando sa ganitong gawain? Sige nga, ulitin natin. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? No? Si Apostol Pablo, siya ay nagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung para sa tao lang yun, ano ang mapapala niya? No? Pagpatuloy natin. Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabayang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kapag naniniwala ka na ang tao ay hindi muling bubuhayin, yan ang sasabihin mo. Bukas tayo'y mamamatay. Kailangan mag-inuman na tayo. Magpaksaya na lang tayo. Magtrabaho, magkaroon ng pera, magpakasaya, mag-inuman. Ganun na lang. No? So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala, ang karamihan ng tao hindi naniniwala na kapag namatay ang tao, ay muling bubuhayin. Yun ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay hinarap niya yung mga mababangis na kaaway sa Efeso sapagkat gusto niyang muling bubuhayin.
Bakit? Anong meron sa muling bubuhayin? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Ang Panginoong Jesucristo, pag tunog ng pakakak ng trumpeta ng anghel, bababa ang Panginoong Jesucristo. At ang mga sumusunod o yung mga alagad ni Kristo na namatay na ay muling bubuhayin. So, ibig sabihin, si Kristo Jesus, pagbalik niya, tayong mga alagad niya, mga lingkod niya, na namatay na, ay muli tayong bubuhayin. Sa 17, at kayo naman na nabubuhay, sa panahon na yon, ay sasalubungin ninyo ang Panginoong Jesucristo sa alapaap. So ito yung mga naniniwala na buhay pa, wala na silang kamatayan. Yun ang sabi ni Kristo Jesus. So, karamihan sa tao, hindi naniniwala na kapag namatay ka, muli kang bubuhayin. Hindi sila naniniwala doon. Ngunit si Apostol Pablo, kaya niya hinaharap yung mababangis na kaaway sa Efeso, sapagkat sa huling araw, pagbalik ni Kristo Jesus ay muli siyang bubuhayin. No? Ganun din sa akin. Kaya meron itong grupo na ito. Sapagkat sa ganon, ay sa huling araw, kung ako'y namatay na, ay muli akong bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay muling ginuhay ng ating Panginoong Jesucristo, pag dumating siya, yun na yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Sana naiintindihan natin yun. Ngayon, ang mga lingkod naman, ganito. Sa Mateo 24:48, tulad ko, isang lingkod, tulad ni Apostol Pablo, no? Pero, merong ganitong klase ng lingkod. Ngunit, kung masama ang alipin iyon, sino? Katulad ko, isa akong alipin ni Kristo, si Apostol Pablo. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Yan ang masamang lingkod ng Diyos. No? Matatagalan pa raw yung pagbalik ni Kristo Jesus. No? Anong gagawin doon? Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Yan ang gawain. No? So, merong mga lingkod na nandyan sila sa kasiyahan. No, nakikipag-inuman sila doon. No, doon sa mga hindi nakakakilala kay Kristo Jesus. So, yan yung masamang alipin. Okay? So, tatlong klase yung nakita natin. Yung karamihan, yung mga Israelita, no, nasa isip nila na sila'y mamamatay din. Kaya anong silbi na babalik pa sila sa Diyos? Because ginawa nila, nagpakasaya sila. Nag-iinuman, nagpakasaya. Sila'y nagkatay ng bata upang sila'y merong makain. Yun ay kasalanang hindi mapapatawad. Pangalawa, ay yung mga tao ay hindi naniniwala na ang mga namatay na ay muling bubuhayin. Ngunit, ang mga muling bubuhayin ay mga alagad ni Kristo Jesus, yung mga sumasampalataya sa Kanya. Kung maalala natin, sino yung kaluluwa niya? Nung namatay siya, yung kaluluwa niya ay napunta sa langit. Sino mga yun? Mga alagad ni Kristo. Kaya nga, sasabihin nila, kapag namatay na raw yung tao, nasa langit na raw yung kanyang kaluluwa. Mali! No? Ang napupunta sa langit, sa dambana ng Diyos, o sa kalangitan,
ay yung kaluluwa ng mga lingkod ng Panginoong Jesucristo. Ano naman yung kaluluwa na hindi alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Sila yung makukulong at hintayin nila yung huling paghahatol. Nandyan yan, yung nasa sa tarpaulin, nandyan. No? Sabi dyan, no, sikaping magkaroon, sikaping hindi mamamatay sa pangalawang kamatayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandyan, sa tarpaulin na yan. Yun ang ibig sabihin nun. So, yun ang mga iba't ibang kasalanan na hindi mapapatawad. No? Sigurado ba tayo na yung isang alipin o lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, pag ganun yung kanyang gawa, na matatagalan pa ang Panginoon? No? Kaya nga itong meron tayong mga gawain na ito, sapagkat inaasahan natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. Sana nauunawaan natin ito. And God bless us all. Amen. Amen.